sinabing Pasko at Pampanga, isa sa una pumapasok sa isipan ng karamihan ay ang mga nagagandahang parol na gawa rito. Halos nakaukit ng araw sa kasaysayan ng Pampanga ang parol. Sa siyudad ng Angeles, taon-taon nga raw mula pa noong 1830 ay sinasagawa na ang isang bukod-tanging parada ng mga parol, ang Lubenas. Ang Lubenas came from two Spanish crop word, ang ibig sabihin, luz, liwanag. Okay. Ang novena naman is 9. So, nung kinombine na nito, Lubenas, 9 days lighted. Christmas, no? Ito yung Estrella de Pascua. Ito yung nagsisilbing ilaw ng mga tao noong unang panahon kasi yung tao dito sa Pampanga, sa Angeles especially, mga farmers, bago sila punta sa kanilang trabaho sa field, so magsisimba muna sila. So this lantern, magsisilbing ilaw nila papunta sa simbahan. Si Tatay Rene ay isa sa mga natitirang gumagawa ng tradisyonal na parol para sa Lubenas. Wow! Ito na po po yun kasi ang dami po namin nababalitaan na kayo po ay gumagawa ng tradisyonal na parol dito sa Angeles. Oo. Actually, talagang panata ko na yan eh. Siguro magdadalawang dekada na sa katagalan kong gumagawa. Hindi pala basta-basta ang paggawa ng parol para sa Lubenas dahil bawat piraso at bahagi nito ay may kanya-kanyang simbolo at kahulugan. Dahil naging panata ko na yan, dumarating yung Pasko, gagawa ko ng parol niyan. Nagsimula ko ng yung paggawa ng 12 paris na parol. Gusto sabihin doon yung mga apostol, 12 apostol. 12 apostles. Tapos may isang cross, nag-represent ng Christianity. Tapos meron pa mga hayop. Mga symbolic, halimbawa, gagawa ko ng isda. Okay. Ibig sabihin na, yung baryo namin, umingi ng prosperity. Kahit may edad na si Tatay Rene, siya pa rin ang nagdidisenyo at nangunguna sa paggawa ng mga parol na to. Tay, kayo pa rin gumagawa ng parol gamit ang Japanese paper, no? Kasi ang mga parol ko, pang Lubenas lang talaga. Indoors. Tulad ng mga halimbawa, dinidisplay sa simbaan. Oo. Siyempre, malaking bahagi ang Pasko sa buong Pilipinas, di ba? Nagsisimula yung Setyembre. Pero parang dito sa Pampanga, parang nararamdaman ko extra special dahil, siyempre, dahil kayo kilala gumagawa ng mga parol. Pag gumagawa ko, enjoy ako sa sarili ko. Ngayon, mas lalong mag-enjoy ako kung may matututong gagawa nito. Nagtuturo ho kayo? Nagtuturo ako. Bakit niyo po ginagawa yan? Ba't ho kayo nagtuturo? Kasi pinarangalan ako ng talasinop ng singsing. Ibig sabihin nun, ikaw ang talasinop na ipamaagi mo yung talento mo. Binigay sa akin to na walang bayad, pamamaagi ko naman na walang bayad. Doon ako isa sa nasiyaan na na-share ko sa kanila yung kaalaman ko para yung magiging tradisyon nila hindi mawawala. Kung sa Angeles, merong gumagawa ng mga parol para sa simbahan at dahil sa kanilang panata, sa San Fernando naman, merong nagpapatuloy ng sining ng paglikha ng mga parol at ginawa rin itong negosyo. Balita namin matagal na ho kayo gumagawa ng parol. Simula noong 1964, inumpisahan ko yung commercial na parol na mayroong tumulong sa akin, isang Chinese-Filipino businessman. Tinulungan akong i-promote yung mga parol natin dito sa siyudad ng San Fernando. Sa laking swerte naman ay naging matagumpay ang pag-exhibit namin sa Manila, sa mga gasoline station, sa mga delicacy center, sa mga restaurant. Nag-boom ang parol making dito sa siyudad ng San Fernando. Kung ang mga parol na ginagamit sa Lubenas ng Angeles ay yari sa kawayan at papel at medyo maselan, ang mga parol naman ng San Fernando gawa sa bakal, kapis o iba pang gamit na sinasabing tumatagal ng mahabang panahon. Kayo po yung isa sa mga pioneers dito sa lugar na to. Ako na lang ang nabubuhay Kayo na po. sa mga matandang gumagawa ng parol. Tayo na lang. Alam mo, syempre marami pong mga parol na ngayon na ginagawa. Ano po yung, what sets your parols apart or lanterns apart sa mga ibang parol, Tay?
Bakit po naging successful? Ang kakaiba ng parol namin ay yung quality. Quality. Hindi namin dinadaya ang mga materyales at saka matibay yung mga parol namin. Katunayan nga, meron akong parol na repair dyan. Yun, 9 years na. Yun, parol pa rin. Hindi nasira. Nasaksihan daw ni Tatay Rene ang mga pagbabago sa paggawa ng parol mula sa simpleng ilaw hanggang sa pagkakaroon na ng mga komplikadong electronics na nagpapatakbo ng disenyo ng ilaw na to. Dahil sa galing ng mga Kapampangan sa paggawa ng mga natatanging parol, paganda na ng paganda at palaki ng palaki ang kanilang mga nagagawa. Hanggang sa nagkaroon na rin ng Giant Lantern Festival dito nga sa San Fernando na sinimulan pa noong early 1900s. Ang pagpapailaw ng mga higanteng parol na to, hindi pala automatic. Mano-mano kasi itong pinapatay sindig gamit ang mga higanting drum na to o tinatawag na rotors. Sige nga, pakita mo sa akin kung paano nangyayari. Paano nagkakaroon na, paano umiilaw yung parol? So, ikakabit muna doon yung mga wiring. Dito ikakabit yung mga wiring. Okay. Tapos pag tumama sa tinatawag naming iliso, iilaw. Parang music box siya, no? Pero, so, ginagalaw to, biglang ilaw yan. Iilaw pag tumama sa mga yero. Ayun. Pag dito naman, hindi iilaw. Saan yan? Sabay-sabay lahat yan. Kailangan. Hindi Ay, hindi rin. naman. Hindi Kasi naman kailangan. Hindi, yung iba yung laro. So may ano rin, kasabay ng music. Music. Okay. Bawat iba-iba. Iba-iba. Stick. Hindi kailangan yung mismo nagmano nito. Magaling yung pacing. Ang timing niya. So, kada, ano ba tawag yun dito? Barrel? Ano? Rotor. Rotor. Kada rotor, ito yung isang kanta. Oo, yung Okay. ibang pyesa naman to. Okay, ibang piyesa naman. Kayo din mismo nag-masking tape. Ano yung pwede kong subukan dyan, kuya? Basta may... Ano? Sige, subukan ko. Ito, dahil ako lang. Ito. Yan yung harapan. Ilang bumbilya yan, kuya? 14,140. 14,140. So, pagdadasal nyo lang, kapag yung Sana walang mabun. walang pundi. Yan, no? Kitang-kita mo na to kapag gabi. Ang laki-laki, ano. Laki nito. Mga biyero, anak, balay-balayan. Ang Anak Balay-Balayan ay ang mga kabataang scholar na tinuruan ng balay-balayan na tumugtog ng iba't ibang mga instrumento. Si Francis, isa sa pinakamatagal na miyembro ng grupo, ay isang batang may special needs. Ikaw ba yung pinakamatanda na kasama sa grupo na to? Opo. Ilan taon ka na ba? Sa nung 60 ako, 16. Paano ka makapasok sa grupo na to? umutog na marimba. Kahit sino ba pwedeng makapasok sa grupo? Opo. Kung interesado sila sa magtugtog, pwede. Opo, pwede po. Kailangan bang may alam na or kahit wala pang alam, basta't gusto lang sumali, pwedeng turuan? Opo. Pwede yun. Pwede. Ano experience mo bilang miyembro? Yung miyembro ng Anak Balay-Balayan. Happy ka na ba? O enjoy Happy ka po. ba? Enjoy po. Enjoy. So dito kayo nagpa-practice? Oo! Maaga o hapon? Hapon! 1 plus 1? Oh, galing nga! Ang galing ng mga to! Sabay-sabay! Isa lang ba yung iisipan nyo? Kasi pag hapon, excited na ba kayo sa Pasko? Oo! Ito. Bakit?
Ayan, hindi ko na alam, hindi ko na alam. Hindi, bakit? Dahil masaya. Excited na ba kayo tumugtog sa darating na Pasko? Ano yung nararamdaman nyo kapag tumutugtog kayo? Bukod sa bamboo instruments, tinuruan din ang mga batang tumugtog ng iba pang ethnic instruments. Mga biyero, mula sa Anak Balay-Balayan, Pasko!